Amen. Praise the Lord. Good morning. Good afternoon. Good evening naman sa ibang mga lugar. Glory to God and thanks God. And praise the Lord. Okay, 1 Timothy chapter 3 verse 1. Basahin ko, pakinggan nyo. 1 Timothy chapter 3 verse 1. This is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Right? Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa buhay at sa lakas. Salamat sa iyong salita. Pagpala iyong salita na mahayag. Tulungan niyo po kami. Sweet Holy Spirit, tulungan niyo rin ako sa pagbahagi ng salita. Ito ay makaabot sa mamit ang mga spiritual needs ng bawat isa dito sa on-site na sa online. Pagpala niyo rin, Heavenly Father, ang pag-organize yan dun sa Bethany Baptist Church Mission kay Pastor Bigo dun sa Hamindan Capiz. Pagpala nyo rin si Pastor Bigo, si Pastor Vilmo, Pastor Nadley. Pagpala nyo rin Panginoon si Pastor Misty, Pastor Arlan, Pastor Yuli, at ganoon din Pastor Tiagan at ibang mga pastor sa Sulupi. Ngayon si Brother Leo, sakta, ingatan nyo rin tayo sa Middle East Safety Protection sa kanyang pagdadad at mga OFW, ingatan nyo sila tayo ng pagpalaan. Mga pastor, evangelist, missionary na kapag sa inyo, mga Christians all over the world, bless mo Lord at tulungan at gabayan at bigyan ng safety protection, good health, blessing at makabahagi sa world evangelism. Patawad sa aming kasalang kawalan. Thank you for loving us. We love you. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Okay, ang title ngayon, umaga na to, praise the Lord, and June 2, congratulations sa mga nag-graduates, elementary, grade 10, maging sa college, at yung mga may with honor, with high honor, with highest honor. So congratulations sa inyong lahat and God bless sa inyong next journey. So praise the Lord at naka-graduate na si Jomar, si JJ, si JR, at sino pa yung iba. Ayan. So yung iba ay still studying. So praise the Lord. At ngayon ang title ngayon ay True Seeing. True Seeing. Pag sinabing True Seeing, ito ay totoo, truth, facts, ito ay katotohanan, reliable, ito ay opposite ng false, opposite ito ng mga marites, chismis, kutso-kutso. Bilang corruptible people tayo, pag chismis talaga yan ay masarap pakinggan. Pero pag save tayo, refined character, matured Christian, ini-ignore natin yan. Not pay attention to them, leave them because it is nonsense. Focus tayo sa true saying, especially the Word of God. Reliable, dependable, truthful, and give us hope. Ito ay nabibigay sa atin ng pag-asa ang Panginoon, ang salita ng Diyos. Give us encouragement, inspiration, and strength to go on and to go forward. Amen? True seeing. Number one, mamaya naman pala yung number one. True seeing ay ito ay patungkol dito ay office of a bishop or pastor or elder. Diba? Alam natin mayroong office of the President of the Republic of the Philippines. Mayroong office of the Vice President. Office of the Senator of so and so. Office of the House of Representative, mayroong office of the governor, office of the mayor, dyan naman ay city mayor or municipal mayor, and office of the barangay captain, and etc. Kaya itong office of a bishop or elder or pastor, desire it a good work. Bakit ito ay yung spiritual work? Ito ay meron ding social work, siyempre sa society. Laboring for the Lord. Physical work, meron ding counseling work. Na-amaze ako doon sa Sigma Capiz. Napunta kami last Friday. Last Friday yun. May 31.
graduation nga ni JJ, hindi ako na patapos. Meron doon si Pastor Delmo na Delmo Counseling Services. Pastor Delmo, yan ang tent making niya. So siya ay meron siyang counseling about sa marriage counseling. Of course, ang counseling niya ay godly counsel, advices. Meron nagpa-counsel about sa marital problem. Meron rin sa land title. Meron rin sa mga land problem at etc. Alam niyo kung magkano ang pala ang bayad sa yan sa counseling services. Parang ka-consulta rin sa doktor ay 500 pesos. So yun ay tent meeting. Ay katulad nga, magpasikap sa doktor ay stethoscope ba tawag niya? May stethoscope ka, ay ang bayad ka doon ay ilan na ngayon? Dati noon 300, pero ngayon ilan na? 500 na? 1,000. Oh, sa iba siguro. So, 500 na, imagine na ganun na. Kaya, na-amaze na lang ako doon na nakakita ko na first time. Of course, marami nagpa-counsel about sa mga lot problem sa lupa at kapag ito. Through seeing, number one, let's support it. Pag sinabing true seeing, let's support it. Pag sinabing totoo na mga salita, mga endeavor o sinasabi, ay kailangan suportahan natin yun. Amen? Let's support it. Are you listening? Amen? Pag true seeing, suportahan natin yan. Ang mga sinasabi, ating ipagsabi, proclaim, sabihin natin, i-share, and i-promote. This is a true seeing. Ang nangyari, kahit ito ay true seeing pala pag mag-design ng office of a bishop or pastor, ito pala ay sa Bible, true seeing pala ito, desiring a good work. Pero ang nangyari, alam niyo ba, no? Thousands of bishop or pastors, every month, yung mga survey doon sa Amerika ay nagre-resign. Yung iba naman ay yung si Marimar Emanuel ay natake ng kutsilyo. Yung isa naman pastor din sa doon sa Amerika ay mayroong pumasok doon na may dalang baril. May mabuti na yung deacon ay nang marunong siya, alert siya, nagawa niya yung baril na gustong patayin yung pastor o ba nag-preach. And then, iba naman pastor ay neglected. Threaten, may mga threat, abandon, unsupported, hindi sinusuportahan. That's why, wala na mag-design na mag-pastor o maging bishop. Saan na siya napupunta? Nandun na sa secular school, secular na trabaho. Kasi doon na bang nag-training pa lang, lalo sa military sa PMA o PNPA, may sweldo na kaagad. Kaya no wonder, walang nagapastor kasi nga, walang pinatanggap na sweldo. Yan. Pero sa Bible, true seeing yan na pag mag-design ka niyan, decided good work kay Jomar, kay JJ. Totoo yun. Na, inimbitan ako ni Pastor Vigo sa Pinambasan, Hamindan Capiz. Manila, World Mission, first World Mission Conference na June 1, kahapon, ay hindi ko maalala kung saan ba ng Hamindan Capiz ang po, bundok yun, at may detachment doon na Philippine Army. Pero siya ay retired colonel sa Army, kaya nagpastor siya, siguro retired na rin siya. So, 2009 siya nagsimula doon, naimbita niya ako. So, nakuha po, may pera ako, 450 pesos, sa kwan lang sa Cebuano Wheeler. Sabi ko, withdraw ko yung 400, may pumasaya ko, tapos din ako mag-deposit din sa Cebuana. Kaya ako na yung 50, kanila na lang yun. Ay, mabuti lang ay, na may nagpadala. Oh, yung nagpadala ay yung people dati na sinusutlo ko. Oh, ayun, at least malakas ang loob ko na umalis ay may pumasaya. Diba no? So, nag-pray kami. Tapos yung first 10 pastor na
dumating, 10 pastor na darating ay may raffle. May raffle na yung solar light. So dalawa. So nagabot na yung isa na bunot. Ibang pastor yan, di ako kilala. Baka doon lang sa Lilo or Capiz. Tapos habang gaupo, pray ako. Sabi, ang prayer ko sa Panginoon kay Lord ay, sana Lord ay, sana mabunot yung pangalan ko. Yung sa profit, mabunot. Pero kung hindi man Lord ay, okay no? Hey, mamay pagbunot ni Pastor Delmo. Mabagay, please, magtulong. Sir, prayer naman na. Kaya may discern na yung manali na maka-solar light. Madalas ang brownout dito sa Kalibo, lalo pag Sabado. Ay, may solar light na. Tama? Ang sir, prayer no, na walang financial na nag-iisip ng paano kung makabiyahin ito. Hindi ko naman ang lugar. Tapos ay pamasahe. Siyempre, iwanan mo pa rin 3 dito. Pero sinagot ng Panginoon, prayer, kaya malaga yung prayer. Tapos, yung design mo na maka-solar light ay na hindi ka makabili. Siyempre, limitado ang budget. Pero sa ibang mga pastor yan, walang problema yan. Dami naman yung ibang pastor. Pero siyempre, iba-iba naman ang mga pastor. Pero sa level ko, simpleng bagay, na desire para sa Panginoon, para sa pamilya. At nag-pray, sinagot ng Panginoon. Doon nakaraos na rin kay Hannah, kay JJ, at sa iba rin. No? So praise the Lord. So malagayo, mag-pray talaga. Sa prayer ko naman dito, itong natin, delikado kasi mag-iba yung kawayan, no? So mapalitan niya. I-pray na natin na ayos siya, delikado sa bata na matamaan, wag naman sana. So, wag natin i-underestimate, mag-pray sa Panginoon, mag-pray sa Panginoon tayo. Kaya, yun ba, kaya napunta na lang sila sa secular na linya. Ayun na nila maging desirate a good work na magpastor ng iba. Kasi bakit kayo ganun, no? Kasi kung pastor siguro, tapos may sweldo na 29,000 sa buwan, siguro ang dami siguro ga-apply ng mga pastor, no? 29K sa buwan, marami. Katulad ng PO1 sa police, 29K PO1. Ang daming gusto mag-police, no? Oh, yan ang kwan, para yung, ayusin mo, ay, ikuan lang iyo, baka kanya, wag lang. Yan. So, para yung pag-pastor, ito ang desire a good work, ay, kasi ang dami yung mag-pastor kung may sweldo. Kaya ito, walang sweldo. So, walang gusto. Kaya ito ay na lang yung burden mo sa paglilingkod sa Panginoon. Yung iba naman ay, tawagin ko ay pulling from the Lord. May panawagan sila sa Panginoon. Yung iba naman, pero ako personally, wala naman ako napakinggan na boses ng Panginoon na Joyce, sinatawag kita. Mag-pastor ka, mag-preach ka. Wala naman ako napakinggan na gano'n. Yung iba kasi testimony ay tinawag sila ng Panginoon. Iba ako, desire ko lang na mag-serve sa Panginoon. Diba? So iba-ibang panawagan. Importante lang meron na desire para mag-serve sa Panginoon. Yun ang importante na mag-serve ka. Not for money, or natawag na iba ay ministry, hindi ka para mag-pastor ay kasi pag may pastor ka, yung lahat ng tithes na offering ay mapunta sa pastor. Ay mali yung motibo na yung offering ay para maka-offering. Mali yun. Kasi ako nagpa-pastor, kung hindi kasama ang aming kwan ito, kahit sa offering namin ang mamanalin, hindi kasama, weekly ang ating offering dito sa mission ay 300. So, sa gasolina lang yon for 1 week. Kulang yun. Siyempre, at yung offering natin dito ay binibili rin ang pagkain at kinakain rin natin. Kaya may mag-audit pa ba? Wala na, kasi sabi ko nga ng last Sunday, ang ating offering ay 491. Pero yun, ubos naman yun.
Kay ginabili rin natin. Tapos ginapadala rin natin sa mga missionary kasama ang clearinghouse. 507 yun pesos. Yung malit lang yun. Malit lang yun. Pero sabihan ng pera tayo ay may bahagi sa world evangelism. Kailangan natin yun dito pero sacrifice. Napadala natin last month. Ngayong month naman ng June, padala naman tayo. So, Pastor Nabli nga na testimony niya building construction nila 500,000 yung kailangan mo sa building construction, 500,000. So, na-attempt siya na hindi na ipadala sa mga missionary kasi ang missionary ay ngayon ay 280 plus missionary. So, hindi na lang ipadala doon, pero may nag-udyok sa kanya na maibigay yun sa mga missionary. So, natapos lang yun, 10-story building. Imagine, ano? Katayo na kung 280 ngayon ang missionary, kung 10 piso bawat isa, 2,800 kagad ang ating mapadala. Eh kung lahat ng 280 missionary, padala natin 10 piso, 2,800 pesos yan. So, lahat yan ay makapag-pray. Kung hindi man lahat, at least marami makapag-pray sa atin. Diba? Basta sigurado na pinapadala natin, hindi scammer, no? Baka mamaya, padala, yung pinapadala pa natin sa mission ay iba na pala, napupunta na sa, baka i-confirm ko nga kay yung iba kasi mga foreign missionary, hindi man na sa akin nag-chat, message, kung natanggap yun na, wala kay, sige tayo padala tayo, kung pa tayo napapadala, mga yung restart na support sa mga 2008 pa, 2007, pero lipat-lipat kasi tayo ng sitwasyon. Yan. So gusto na masigurado. Kaya nga tayo ay maliban sa ating kahit sa piring na giving, magkaroon pa tayo ng hiwalay talaga na nalagayan, no, na para sa mission. Kahit 5 piso yan, piso. Basta kung anong pumasok sa mission, faith promise tawag na faith promise, panampalatay na pangako. Yan ang padala sa mission. Kasi ang ating pinapadala ng missionary ay, although tayo ay mission pa lang, ay mga 20 lahat. Pero kilala niya si Brother Joseph, si missionary Fermar Garcia, magmi-mission sa Cambodia. Pero may trabaho siya, dati nga, siyempre nag-resign. Sabi niya, ako nga paso, mayroon daw nga church na malaki, malaki na church building. Natanggap niya daw na mission support ay 1.25, yung isang piso at 25 cents. Yan ang natanggap niya. Ano kayo nangyari yun? Malaking church, tapos ang natanggap ng missionary ay piso at 25 centavos lang. Ano kaya yun? Para kaya, basta yun ang tanggap niya, no? Ay sabi ko, kami lang ako, sir, ay 25 pesos lang kasi mission ka lang sabi. Pero okay lang sa kanya yun. So, importante ay makatulong tayo sa mga foreign kahit sa local. Okay, kahit tayo ay, kung may makakita na sa natin ng mga missionary, baka sila pang maawa sa atin. Sitwasyon natin ay, pero importante tayo ay nagabigay. Kaya damo kaya nagabigay, ginabalik na ng Panginoon, no? So hindi natin kaya yan. Sabi ni Pastor Nabli, ang kanilang mission support dapat, kalimutan ko lang kung weekly or monthly, dapat tayo ang pumasok na mission support faith promise 380,000. Hindi ko lang ikon mga wrong video na ma-review ko kung 1 week yun o 1 month, 380,000 dapat pumasok. Kasi dati ang challenge ni Pastor Nabli sa Bethany Baptist Church Makati, kung ano ang tithes mo ay tapatan mo ng iyong faith promise. Kung sabi ko ang tithes mo ay 100, dapat ang faith promise mo ay 100 din. Later on, sa pag-challenge siya na more or less 7 years, ngayon naman, kung ano ang tithes mo, dublihin mo yung sa faith promise mo. Yung sabi ko, ang tithes mo 100, ang faith promise mo ay 200. Kasi ang sinuporta nila ay 280 missionary. Hindi natin kaya yun. Pero kaya ng Diyos. Siyempre sa atin naman ay hindi naman
yan pinipilit, no? Importante lang ay meron tayo. Paano lang kaya natin na kakayanan natin. At God enable us also na makaya natin. So, praise the Lord no, sa mga update na mga napakinggan ko na nakaka-challenge. Ganun lang missionary yung bago. Missionary, ang apelido niya ay Luro. Gabaspiral siya, tapos nag-stop na lang siya at na-challenge siya mag-mission sa restricted nation. Ibig sabihin restricted, komunistang bansa. Mag-mission siya doon. At nagbiyahe pa nga siya, deputation sa from Antique, papunta sa Mindanao-Capiz. Ay babae siya. Tapos ay, sabi ni retired Colonel Bigo, na siyang pastor ngayon, ay sabi niya, believe siya sa kanya dahil babae siya pero matapang maglakbay pa. Parang si Pau Pau, matapang maglakbay pa Bohol kahit siya lang mag-isa. Pwede ito mag-missionary pa lang. Hindi, malakas ang loob. Manila, uman ko Oo, Manila naman, tama? Laguna ko naman. Laguna naman. Bahala naman. Kaya, salamat tayo sa Panginoon. Padala yan, desire nila na mag-ikwan. Ako nga, ginang-encourage ako ng isang people na sinusundo ko dati. Sabi niya, Pastor, kung magpunta ka sa gusto mo, hanapan kitang lupa dito sa Nueva Ecija. Dito sa Nueva Ecija, lugar niya nata ni Willie Rebellion ni Vic Soto eh. Meron daw doon sila lupa, 100 square meter, mabibili mo lang ng 70,000 pesos. Ay mura kasi ibig sabihin ang per square meter lang 700. Wow, kung marami lang sana ako na Joyce Buntogo, no? Isa sa Aklanbap, isa sa Bitani, isa sa Nueva Ecija. Kung marami lang sana ako eh, i-distribute. Siyempre, isip ko ba, kung depende ko kalooban ng Panginoon, na naisip na sabi ko kay Ma'am Annalyn, about sa paano kung magpamakong kita sa mga iba, eh, kawawa naman sila, this is their place, ngunit yung mga dito, wala mag-alaga sa kanila, kawawa naman yung iba, no? Mga ganun ba? Ay, siyempre, sa Panginoon pala na. Kaya si Jova, dapat ay matuto na siya mag-preach, matuto, no? Para may gawain tayo. At maganda pa rin talaga may lupa. Hindi, pag-pray nyo, pag-pray, summons prayer na magkaroon talaga tayo ng lupa na mabili para iba tayo commercial yung lupa ay makapa-establish talaga. Dito kasi sa Aklan, napakamahal ng lupa lalo dito sa Kalibo. Meron dito sa poblasyon, 30,000 per square meter. Doon sa may water district, barangay barangay Estancia yata, ang Dagaw yun, ang Dagaw siguro ay 25,000 katabi ng water district. Doon sa malapit sa airport, 14,000. Mahal, no? Tapos doon naman sa iba, mga 4,000. Pero doon sa Nueva Ecija, 100 square meter, mabili mo lang 70,000. Mura lang. Pero kay Pastor Jed sa Kaliso, Balite, nabili niya lang yung lupa ng church. 250 pesos per square meter. Along the road man. Pero sa barangay Kaliso, 250 per square meter. So, mura. So anyway, si Lord Jesus nga ay hindi magsagid na concentrate sa lupa o sa building, sa tao lang siya. So, ibibigay mo na yan ng Panginoon importante ng tao. So, dito naman may tao, dito, with the grace of God. Importante ma-challenge lang pati itong mga young people. Mga katrabaho kayo, kaya kung hindi ko ba nabot, pangarap ko maging civil engineer, God willing, ay sa mga anak ko na lang namin, ang civil engineer or architect or iba rin. Dito, sila Pau, Kulin, si Jomar, Lia, Linlin, yan. Importante ang ating isip ay sa Panginoon nakasalalay. Kaya kahit siya ako magpunta, kahit sa bahay dun sa Purokpur, ginawa simbahan. Computer shop ni Dino at ni Joseph, pag Sunday morning, ginagawa ko ng simbahan. Bahay ito ni Nanay, 1975 pa dito, pero ang lupa garing tatay na 500, ginawa ko rin simbahan. Mapa-housing man.
kung may lugar lang doon, gagawin din ng simbahan. Doon, mas nabagot, ginawa mga simbahan. Kaya, kahit saan mapadpad ay gawin simbahan ba, kung mga malawak-lawak lang yung lupa na mana sana na namin ay pati nga sa Balite doon, gawa din si Bagay, maliit lang naman kasi doon, malapit sa poblasyon. Ibig sabihin, kahit gano'n ang desire ko, kahit sa inyo rin, gano'n rin dapat, no? Ano man ang profession nyo, ang isipin nyo ay kapartner ang Panginoon para sa Panginoon. Halimbawa, hindi ka man mag-pastor, mag-bishop, o pastor's wife. Professional ka, ang isipin mo lang, paano ka makatulong sa gawain ng Panginoon. Paano ka makatulong sa pastor? Lalo na kung pastor naman ay, alam mo na ang pastor ay sincero, at alam mo na ang pastor ay nang tapat sa kanyang adikain para sa Panginoon. So, suportahan. Amen? So, kayo mga young people, mga willing mo kayo mag-support sa gawain ng Panginoon at sa pastor. Amen. Amen? O, mga nanis, willing, certain. Kung talaga yan. Mga loyal talaga yan, mga people na to. So, ibig sabihin pag kayo, pinagpala kayo ng Panginoon, isipin nyo na paano kayo makatulong sa gawain ng Panginoon. Kasi kung hindi kayo magamit ng Panginoon, gagamit ang Panginoon ibang tao. Ginagamit niya yung uwakan. So, huwag nyo i-miss yung opportunity na magamit tayo ng Panginoon. Okay? Tanda natin na life is too short, ika nga, di ba? So, why not worry? At saka life is too short, kaya magkaroon tayo ng blessing. Nakapunta man kami kay Pastor Dilmo. Nasabi niya doon about time management. Wala dapat tayo na ideal time. Kita mo si David, ideal time niya, no? Ang tauhan niya, busy sa pakipagdigma, siya ay doon sa palasyo, sa rooftop, relax, nakasala tuloy siya. Ideal time. So, ganun din sa ating buhay. Yan. Hindi lang puro cellphone. Dapat may time rin mag-Bible reading, mag-pray, time rin na mag-share about Jesus. Diba? Ang blessing yan, kaya sa pagpunta ko ng Capiz, din ako nagsisilpon. Tulog na ako pag alas 8 pasado. Yan, kasi nakaka-addict ng cellphone. Lalo pag Sabado, dapat tulog ka para pag Sunday may energy. Kaya naging dahilan na lang yan, may sakit ako, mahina ang katawan ko. Ang totoo yun, napagod ang mata mo sa cellphone na gadget. Kasi nakapagod yan sa radiation. Yan, so maging wise tayo sa paggamit. Pwede naman mag-cellphone mamaya. Tapos na tayo makinig na salita ng Diyos. Kaya nga iba sa secure na lang napunta mga seaman, seafarer, teaching, iba naman ay nurse, police, accountant, engineer, iba naman ay caregiver, IT, ibig sabihin IT ay information technology, iba naman ay sa hotel and restaurant management or housekeeping. So, iba't iba na mga gusto nila. Pero nothing wrong with that. Nothing wrong with that. Basta ang isipin mo, ay kaya ako pastor, gusto ko mag-engineer kasi pag nag-engineer ako, pag gumawa ng mga church building, tutulong ako. Mag-architect ako para sa design, tutulong ako. Maging pa ako, accountant ako para kung magbilang ng offering, magkwenta o mag-report, tutulong ako. O ako ay chief cook para kung may tayong okasyon tayo, anniversary or every Sunday, magluluto. Ay, by the way, mayroong nangako nung sabi ng Brother Leo. Kamo lang ako pastor, i-message mo nga, chat mo ako nga, mag-sponsor ako, magpakain ako kahit once a month. Sabi siya, wow. So, papakain siya. Yan. And then, ano man ang kwan mo, kung gusto ko maging nurse para kung may makasakit na pastor, alagaan, or doktor, kung may makasakit na pastor, ang mga anak, pa-check up, libre. Mga desire ba? Yung mga sa akin. Ibig sabihin, anong profession mo na ang kaakibat nun ay makapaglingkod ka sa Panginoon, makatulong sa gawain ng Panginoon. Kaya, true seeing, let's support it. So itong true seeing ay suportahan din natin.
Ang pinupoint ko dito ay yung true seeing that dito, if anyone desire the office of a bishop, maging pastor ang desire, he desired a good work. Kaya si Jomar, si JJ, gusto mag-pastor, mag-bishop. Pareho lang yung bishop, elder, pastor. Kasi pag sa mga Manila, ang mga pastor doon na medyo matagal-tagal na, ang tawag sa kanila ay bishop, parang mataas ang bishop. Pero sa to, hindi yun. Pareho lang yun. Bishop, pastor, the same lang yun. The same lang. Synonym lang yan. Pareho lang yan. At si Denver, kasi naipit. Ipan. Yan. So, true seeing, let's support it. Number 2, let standard remain in it. Let standard remain in it. Sabihin ko dito na standard dito ay manatili. Kasi may standard dito yung susuportahan nating pastor. Dito ang standard niya, ibig sabihin ay normal, natural, fair, just na mga qualities niya, qualification na mag-remain. Maganda ang kanyang attitude, ang kanyang karakter. Ito sa verse 2 hanggang 7. A bishop then must be blameless. Walang kapintasan. Blameless siya. Kay Pastor Jod niya, sabi ko Pastor Jod ay, ang apelido ay Pleholes. Ang biro ko sa niya ay Pastor Jod ay Flawless. Pero Pleholes ang apelido. Blameless, walang kapintasan. The husband of one wife, husband ng isang asawa. So, nakakalungkot na ipag-pray lang may mga pastor na nahulog rin sa pagkakasala. Tawag doon ay nahulog sa tulay. Nahulog sa tulay ang term nila doon. Ibig sabihin na nakasala yung pastor, katukso. Yan. So, tao lang naman yun. So, kailangan ipag-pray good. At nadali sila ng kaaway. Vigilant, sober, sound mind. Good behavior. Yan. Giving to hospitality. Maganda dapat ang ugali. Up to tips. Madaling maturuan. Magaling magturo. Not giving to wine. Hindi siya uminom ng mga alcoholic drink. Not giving to wine. Yun. O kasi magsaka si Denver. No striker. Hindi pala away. So ang pastor ay hindi dapat pala away. Not greedy of filthy lucre. Hindi siya makuan ba nga no? Yung maluho. Filthy lucre. Not but patient, pasensyoso. Not a brawler o hindi pala away. Not not covetous. Yun, not covetous. Kakubit yung gusto niya. So may ganito rin siya, gusto niya may laptop. Yung ibang pastor, pag may laptop, gusto niya may laptop. Kung may iPhone yung ibang pastor, gusto niya may iPhone. Kubit tawagan dapat hindi. And then, one that ruleth his own house. Sabi ko kay JJ, kaya na, kung hindi man lang kayo magsunod ka ako, hindi na ako magpastor, kung hindi naman ka magpasunod. Kaya mag-post mo ako, kung kamang yung mga una ay ayaw sumunod, hindi na lang paano mapasunod yung iba. Having children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he rule? He'll take care of the church of God. Not a novice, hindi dapat bata, novice. Novice ay bata kasi basta magmayabang siya. Novice. So salamat sa Panginoon at ako ay malapit na mga senior citizen. Bawa. Basta malapit. Ginadasigan. Hindi baling senior citizen yung edad. Basta bata lang at saka malakas pa. Para maka-discount. Not least being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report. So dapat ay good report siya sa community. Kaya dito, by the grace of God, dito sa Purokwan, sa mga tao dito ay kilala nila ako, hindi man alam nila ang ginatulungan ko sila, pa may namatyan, bigay tayo ng kape, pera, or something, mga goods, kasi dapat maganda ang ating relasyon sa community. Yan.
good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. So yun dapat yung mga standard ito na mga qualities. So, true seeing. So pag true seeing, let's support it. Number 2, let standard remain in it. So yung sinusuporta natin na bishop pastor, dapat makita sa kanya yung standard na nakalagay dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 2 to 7. Then the last number 3, let's promote it. So i-promote natin yan. Kaya kailangan ipag-pray. Naging reminder sa atin yung Matthew 9:38. Ano sabi sa Matthew 9:38? Yung the harvest truly is plenteous, but the laborer is few. Ang daming harvest. Ilang tao na meron ng sanlibutan? Mga 7.7 billion. Sino magaling sa math? Ilang million ang 1 billion? Alam nyo? Ha? Ha? Ilang million ang 1 billion? Di nyo 1 million yung 1 million. Iwan ko? Wala na, para madali siguro. Ang 1 million ay 10 na 100,000, di ba? Pag may 100,000 pesos ka, marami na rin yan eh. Ngayon 10 na ganyan, na 100,000, 1 million. So, ang 10 na 100,000, 1 million. Ang 10 na 100 million ay 1 billion. Wow. At ang 10 na 100 billion ay 1 trillion. So, ano, no? Yan. Naalala ko tuloy si Nikolai, yung player na Jokic, yung player ng Denver Nuggets. For 5 years, ang sweldo niya, isang segundo 90 pesos, 90 pesos, isang segundo. At yan ay sa loob ng 5 years. 90 pesos, 90 pesos, 90 pesos, 90 pesos. Makaw, no? Kasi $264 million, 5 years contract. Oh. Kaya kung matangkad lang ang anak natin, ay train natin na basketball. Oh. Of course, basketball na preacher, katulad kay Detroit Piston, Jaden Ivey, nag-preach siya. Sabi niya, Jesus is coming. Repent and believe the Lord Jesus Christ by faith. At least kasi siya, hindi niya kinaya si Jesus Christ. Hindi niya kaya Lord and Savior. Kaya rin si Tyson Fury, sabi niya, natalo niya si Deontay Wilder, sabi niya, the Lord Jesus Christ is my Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ. Ang galing, natalo siya ngayon, ikaw naman, ng taga-Ukraine. Ni Yusik, natalo siya. Pero at least ay nasabi nila yung kanilang pananampalataya. Hindi nila kinaya si Lord Jesus. Sabi ng Bible, kung ikaya mo ako, ikaya rin naman kita sa presence of the angels of God, the Father in heaven. Yeah. So dito ay support in prayer and financial. Pray, give I pray, give, go. So, sa local and foreign mission. If you cannot go, pray. So, hindi ka makayo, pray and give. If you cannot give, kung hindi ka man makabigay, ang gawin man lang, hindi ka magbigay financial, ka naman, pray and go. Ikaw na lang ang umayo. Ayan. So, teamwork sa world evangelism pagdating dyan sa world mission. Kaya si Pastor Bigay, first world mission conference nanambasan ng Indian Capiz. At ngayong araw na to ay after 15 years ay organize sila. 15 years, after 15 years ay organize yung araw. Nandun nga si Pastor Nabli sa Mindan Capiz, i-organize. Pagkatapos ng 15 years, ma-organize na at church. So sa ating status dito, ipag-pray na natin at si Pastor Yuli, pag-pray na natin na maintindihan niya rin yung desire ko. Pastor Yuli, pag-pray natin
At siyempre, kaibigan man natin yan sila. Gusto ko lang naman na maging maayos ang pag-pray natin sa Panginoon. So, yan, no? So, let's promote it. At ang Lord's work, alam natin, is the greatest work. Kaya, need natin na mag-participate, mag-involve. Kahit sa secular work para makasupport ka rin sa itong sa true saying na to. Okay? So, pero may ibang mga pastor naman, tin making nila, siyempre yung mga pastor na naghihirap rin yung una. Ay iba dyan, nag-ahinti ng insurance, nag-baligya ng mga appliances, iba naman nag-tricycle driver, para na makaraos. Siyempre, priority nila family first. First ministry is family. So, hindi na natin yun. Kapag nakita ako, katinda ako ng lugaw, pag makita niyo, si pastor, kabaligya at lugaw, hindi nyo na lang para makaraos na. So kung marami naman, kung kaya naman supportan mo, need na rin mo. Kaya nakita si pastor, tricycle driver, ay, alam niya na yan, kailangan ni pastor ng financial support. Kaya mayain naman ako manghingi sa inyo, dito naman ugali yung mga hingi-hingi. Kailangan tayong magtrabaho. Team making yun eh. Si Apostol Pablo nga, naging team making siya kahit lawyers ka, attorney si Pablo, team making siya. Importante lang ay patuloy sa gawain ng Panginoon. Okay? So tayo ay mag-pray. Let's pray. Our God, our Father in heaven, salamat po sa inyong salita, salamat po sa true seeing. At ang true seeing na ito dapat namin suportahan, at kung ano man yung suportahan namin, special na kalagay yung bishop or a pastor, suportahan at makita yung standard sa kanyang buhay, manatili, lalo namin suportahan Panginoon. Dahil tapat siya sa panawagan mo at sa kanyang burden. Ganun o Diyos, ma-promote namin to para yung iba naman, mga next generation, ay willing din sila na sundin yung mga pastor na mag-sacrifice at mag-pastor, maglingkod din sa inyo, Panginoon. Dahil nakita nila na ang pinaka-greatest work dito sa buong sanlibutan, the greatest work in the world is the Lord's work. Salamat kung bawat isa kahit sa secular work sila, Panginoon, ay nakatulong pa rin sila sa gawain mo, Panginoon. Especially sa world evangelism, local man o foreign. So, i-bless mo ang bawat isa na nandito, Panginoon, at tulungan niyo po. Pagpalaan niyo po sa pangailangan, ito mga spiritual, material, financial. Sa mga karamdaman, kagalingan, padala niyo rin, Panginoon, sa mga nangailangan. Thank you, Lord, sa natapos na rin ng mga recognition day at mga graduation. Salamat po na natapos na rin. At salamat sa mga teachers, patuloy sila tulang gabayan. Salamat rin sa mga nagsuko ng buhay ng mga pastor, missionary, evangelist, ingatan niyo sila, Panginoon, at tulungan at gabayan at natuto sila sa mga languages at yun din sa kanilang mga provision, sa mga renta, sa mga ilang visa at ganoon o Diyos, pag-ingat mo sa mga lugar na mahirap, especially sa mga komunista, sa mga restricted nations, sa mga Hindu, Muslim, o Panginoon. Sa mga cities, protection mo sa kanilang Panginoon, mga missionary and their family. At kapala niyo mga Christian, all over the world, Panginoon, sa pag-abot ng mga lost souls, Panginoon. At yun sa amin sa local, kaya rin o Diyos ang makalob na guidance, wisdom, blessing, guidance sa amin at leading mo. Kaya rin makaroon ng mission na ito, makaroon ng sariling lupa, Panginoon, makabili. At yun rin, tulungan niyo rin yung mga design na bawat isa trabaho, kay Pau, tulungan siya bigyan ng trabaho, si Travel, at gano'n kay Dino, nila, ingatan sila pa ng pandan. Kaya o Diyos, pala niyo na pag-church organize, church organization, kaya Pastor Bigger sa Bethany Baptist Church sa Amidan Capiz, Panginoon. Maraming si Pastor Nable, ingatan nila. Maraming si Pastor Yuli, Pastor Floritel, Pastor George, sa mga church building, Pastor Shan, sa mga church building, mga lupa. Pastor Wilbert sa Baliti, maraming rin, Pastor Island, Pastor Ministry, Pastor Salibio, at lahat ng mga kapastoran. Kailangan niya ingatan po lang sa mga pangailangan at kailangan maging open sa gospel ang Aklan at Karatig Provincia. Kailangan ng mga government official, from president to the barangay councilor. Pagpalain pa mga barangay, peacekeeping, mga tanod,
gabayan nga ng Panginoon. At nangailangan ng anak, si Vanessa, si Day, si Marlon, Ruby, pagkalapang ka ng sanggol para sa kanila. Open their womb, Lord. Ganun na Diyos, Brother Bong, ingatan niyo rin. Panginoon, second week of John, wala niyo, safety protection sa kanya doon sa Rizal Province. At ganun o Diyos, si Stramonit ay good health sa kanya, healing sa karamdaman. Ingatan si Edgar, ganun si Sila, Panginoon. Sister Pin, pangalan niyo rin si Heidi, Namili, papalaan niyo rin mga health, Panginoon. At ganun o Diyos, si Colin, si Aliyah, sa next journey nila, si Hannah, si JJ, si Jumar, Panginoon, si Linlin, si Nakitlin, si iba pa, Skertaw, at iba pa, relented mga young people, tulungan sa Panginoon, mga hindi nabanggit, kaya bless rin Panginoon. Wala niya aming bansa, ang Aklan Province, thank you sa ulan, Lord, thank you. Wala niya rin yung missionary, Permar Garcia, missionary Luro, missionary Kipoy, missionary Javier Garcia, Suisa Paniro, si Kalibayan, missionary Dorsitan, at si missionary Radcliffe, at iba pang mga missionary Panginoon. Total healing, complete recovery, Pastor Bugtong Panginoon. Comforting kay Mission Pastor Ryan Garcia sa nahitanda ng kanyang kapatid at namatay di Lord dun sa may portion ng Iloilo o sa Capiz kung saan ang Lord na na-chat niya sa group chat. Comfort sa kanyang pamilya at mag-surrender yung kapatid. Ingatan namin mga buhay. Ingatan yung si Kuya Ricky, si travel nila Panginoon pa Iloilo pabalik na sa Aklan. At kami rin Panginoon, si travel na sa John 21. Kaya safety protection man, kaya personally si travel pabalik sa Manila. At ganun Diyos, mga nakalimutan ay pag-pray na lapit namin sa inyo. Si Colleen, si Aliyah, palangan ang mga loved ones, ang mga big shop, bless ng Panginoon ni Diyos yun. At kung nakalimutan ay pag-pray, ay pagpalain niyo Panginoon ang mga needs nila. Ito man ay spiritual, material, financial, healing sa mga karamdaman, at si Ricky Bornales, si Insoy, Jan, ingatan niyo Panginoon, safety, protection Panginoon, good sa lahat spiritual, salvation ng mga loved ones o Diyos. Thank you sa lahat na pala niyo mga evangelist, missionary, pastor, all over the world, mga kapatid sa inyo Panginoon. Wala namin reading, kahit sa offering at aming mga faith promise, ganun o Diyos, mission offering, at ganun o Diyos, pala niyo ng physical food. Salamat pala ng mga testimony ng mga salamat. Ito aming dalangin. Salamat at ilayo mo kami sa mga kalamidad at lang kami sa aming mabuhay. Bilis mo Panginoon at yung sinahaydi mga kalangin sa ingatan dahil maputik ngayon doon sa lugar nila Panginoon. Ingatan niyo po at ganun ng financial provision, magkaroon sila na sa iyong lupa. At bahay mo yung kay Stephen, matapos na yung kanilang bahay Panginoon at 20. Dito rin o Diyos sa mission house, maayos ng Panginoon. Yung mission house Panginoon dito, yung structure. Salamat po. Ito aming prayer. Thanksgiving. Jesus Christ's name. Amen. Amen. Good morning. God bless you. Bye-bye.